ang pagbabago ay parang isang klase ng gera laban sa sarili. War on our own self. Sa pagbabago kasi talagang sarili natin ang kalaban natin. Sa pagbabago hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao. Laging sa sarili natin dapat nag-uumpisa. And yung pagbabago kadalasan hindi nagagawa. Why? Kasi nga may mga hadlang. Life is benediction. What is your name? Sa homily kanina, may na-realize ako about sa pagbabago. Yung si God, lagi siyang merong binibigay na chance tungkol sa pagbabago. Ang na-realize ko doon is yung may pinapatay si Pilatos, nagsumbong yung tao. Yung kadalasan 'di ba sa buhay natin, kaya yan ganyan kasi salbahe yan. Mahilig tayo mang ganun ng kapwa eh. Kaya yan ganyan kasi ganyan. Kaya hindi mo asenso kasi ganito yan. May mga ganun eh. So, pagka ganun pala yung mentality natin, parang inaangat natin sarili tayo na mas angat pa tayo sa kanya. So, parang walang chance sa atin yung ganun trahedya. Which is, hindi pala tama yung ganun. Yun yung na-realize ko kanina sa hobby. Then, ano ba sinabi doon? Yung sa puno ng igos, bakit hindi siya namumunga? Bakit hindi siya nagkakaroon ng benefits? Yung bunga kasi is yun yung resulta ng pagkatao mo at ng pagbabago mo. Ikaw ba ay nagiging mabuting tao? Ikaw ba ay nagiging mature? Yun. Ang sinabi doon, nung may-ari, ang tatatandaan ko is, 3 taon na siya nagpababalik-balik and looking for the bunga, wala siya nakikita, kaya nagsabi na siya, putulin na yan, walang pakinabang yan. So sa ating tao, parang ganun yung dating sa akin, ang sinasabi sa akin ni God, oy, kapag wala kang ginawang pagkaayusan, kapag hindi gumawa ng mabuti sa kapwa mo o sa mga gawain mo, putulin na talaga kita. And pansinin niyo, yung tag dito, yung tagapag-alaga, ang sagot niya doon sa may-ari, sabi niya, wag po muna, bigyan po muna ako ng 1 taon, yung chance, yun yung binigay. So sige, wag muna. Try ko muna i-cultivate. Di ba? Lalagyan kong abono. Pag hindi pa rin namunga, sige, katayin na natin. Di ba? So yun yung chance na binibigay sa atin ni God. Matiyagasan nagbibigay ng chance. Paano siya nagbibigay ng chance, ng opportunities sa pamamagitan ng ating mga karanasan? Minsan nakaka-receive tayo ng failure, di ba? Yun pala, tinatapik tayo. Meron lang tayong marirealize. May plano tayo, may ginagawa tayo. Magkakaroon tayo ng bad experience na parang sakit na sakit ang damdamin natin. But, if you have the faith at naniniwala ka sa Kanya, meron lang siyang pinaparealize. Ganun siya magbigay ng chance. Mapapaisip ka. Yung konsensya mo biglang aatake. Di ba makadalasan pag yung mga tao may matalalang sakit, doon nila nakikita yung pagsisisi, doon nila nakikita yung sana ganito, sana ganito. Yung part na yon, kapag gano'n nakalalim, ibig sabihin, madami ng chance na binigay sa'yo. Kumbaga dati, mababaw lang yung binibigay niya sa'yo na pitik, pero hindi ka talaga natitinag, lalakas na ng konti, pak, pag ayaw pa rin, pak. Ganun yung ano sa akin, yung chance na binibigay niya. Ang gusto niya kasi maging maayos tayo kanya ginagawa. Nga lang talaga, pag ginawa na niya yung mga lahat ng mga pinadala niyang tao, yung opportunities, tas walang pag-asa sa'yo, talagang bibigyan ka na talaga ng buhay na wala talagang kaayusan. So, ayoko mapunta sa ganong sitwasyon. So, kaya, thanks God kasi meron akong mga nakilalang tao na nakapagpalapit sa akin at nakapagpakilala at mas lumalim yung pananaw ko spiritually. Mas naiintindihan ko yung mga sitwasyon na dati, pagka nangyari yung ganito, frustration ang naaabot ko. Pero ngayon, kapag nangyayari yung mga ganong sitwasyon, tinatawanan ko na lang eh. Kasi alam ko, mayroong plano si God para sa akin. Nandun na yung tiwala ko para sa Kanya. So, thank you po. And itong verse na sinasabi ko nga pala, is doon yun sa, kanina, Lucas 3, verse 1 to 9. So, kung gusto niyo pong, talaga kung ano yung sinasabi ko, yun po yung dating sa akin ng pagbabago. Now, in practical life naman, may natutunan naman ako dun sa isang community dati na pinuntahan ko, sa networking po. Madalas ko naririnig ko, for sure naririnig niyo na rin to. Kung gusto mo ng pagbabago, gawa ka ng bago. Which is totoo. So, in-apply ko siya hindi lang doon, in-apply ko siya talaga sa buhay ko. Yung pagbabago sinasabi is yung dating ginagawa mo, gagawa kang bago. Para may bago resulta. So, ginawa ko siya dati, nagkaroon talaga ng changes eh. So, dati, wala akong idea kung paano ako magkakaroon ng sariling bahay, nagtatrabaho ko, pero kulang pa rin doon sa pang-araw-araw namin na pangangailangan, pag-upa ng apartment, panggastos ng mga bata.
walang natitira. Paano mangyayari yung changes ko? So now, may binigay sigad na opportunity, pinag-pray ko, dumating ngayon yung ganong klase ng opportunity. Binuksan yung aking utak. Dapat open-minded tayo. So, nung una ko yun, para nakakailang, bago di ba? Hindi natin ina-accept kasi minsan yung mga ganon. Takot tayo sa mga ganon. Kaya nahihirapan tayo. Noon, based on my experience, ang pagbabago, dapat galing sa puso, hindi sa nguso. Kasi, kapag ka ito ay sinasabi mo lang, tapos wala namang nangyayari, galing sa nguso yan. Pero, kapag ang pagbabago nakikita sa ginagawa mo, kahit nahihirapan ka, quiet na muna. Sige mamaya, toothbrush ka mamaya pagdating ni kuya. Kahit nahihirapan ka, may ginagawa ka. So, yun, galing sa puso yun. Yung intention mo malalim. So, pag-usapan natin, bakit yung iba nahihirapan sa pagbabago? Una, sa pananaw ko, may mga tao kasi mahilig magdahilan. Mag-reason out ng sarili. Mahilig mangsisi. Bakit ako? Bakit sila? May mga ganong tao. Yun, malabo yung pagbabago sa mga ganong mental settings. Yung iba naman, kaya nahihirapang magbago, ayaw pakawalan yung galit. Hindi magkaroon ng magandang relasyon sa kapwa dahil walang pinakawalan, kundi galit. Damay pati lahat sa paligid niya. Yung iba naman, hindi naman talaga niya ina-accept na siya ay nagkamali. Kaya, there is no chance for change. Yung iba naman, pride. Alam ng mali sila, ayaw namang aminin. Diba? Ayaw na magmukhang mahina do sa tao na kaano niya. Ba? Yung iba naman, ayaw magkaroon ng pagbabago or gumawa ng pagbabago kasi takot. Duwag sila do sa pwedeng maging consequences. Paano kung maging ganito? Paano kung lumaglag yung eroplano? Takot. Iniisip kagad yung negative na pwedeng mangyari. Paano kung hindi? Di na fulfill mo yung gusto mo. Iba naman, playing average. Kontento na. Yung iba nga, mas malala pa sa akin Kaya okay lang ako. Yon. Yung sitwasyon nga nila, mas matindi pa kasi sa akin. Kaya okay lang ako. Mas maloko pa nga yung iba. Yung mga ganon. So, malabo ang pagbabago sa mga ganyang klase mentality. I-share ko lang sa inyo. Ito technicalities, kumbaga in-assist ko na lang. Una, sa pagbabago pala kailangan yung acceptance mo. Yung kababaan ng loob mo. Meron ka dapat nun. Ina-accept mo yung katayuan mo, yung pagkakamali mo sa buhay, yung pagkukulang mo, para makapag-move forward ka and improve yourself. Kasi once na hindi mo siya in-accept, walang pagbabago talaga. Minsan kasi, yung mga nagre-reasoning, yung nagtuturo ng iba, hindi niya ina-accept na nangyari, tanggapin na natin, then move forward. Then, pagkatapos mo ma-accept, that's the only time na makakapag-assess ka ng tama. Once you accept the situation or whatever it is, dun pumapasok yung humility. So, then assess tayo with humility ngayon. Kapag ka nag-assess kasi tayo ng problema, ang usual na ginagawa natin is reason ng ibang tao, kasi sila, kung hindi naging ganito sana. Yun. But, in assessment kasi, laging dapat nakatukoy ito papunta sa ating mga sarili. Ano ba yung ginawa ko? Ba't nang ganun? Ano yung control mo, in other word? Ano yung pagkukulang mo, in other word? Yun yung assessment nakafocus. Bakit natin ginagawa yun? Doon natin makikita yung punot dulo ng naging problema mo ngayon. Sabi ko nga doon sa isang happy thoughts ko, kung ano ka ngayon yan ay resulta ng lahat ng dinesisyon at ginawa mo kahapon. Pagkatapos mo assess, plan forward. Ano yung mga kailangan mong gawin to improve yourself? Kailangan mo bang mag-take ng isang course? So, di ba, pag-aaral. Importante kasi yung learnings So, ano ba yung kailangan mo? Kailangan mo ba magpagupit? Yung mga ganung bagay. So, yun yung mga makakatulong sa atin. So, start small. Kunwari, tuwing umaga, nagbibigay ka ng 30 minutes para makinig ng isang motivational. And coming from that motivational, may makukuha kang learnings doon. Or seminar, mag-enroll ka. And, yung iba naman, sa mga friends, nag-ano siya ng new friends. Diba? Na pwedeng doon niya pala makikita yung idea or community, or kung hindi ka dati nagsisimba, magsimba ka ngayon, do something small lang, yung maliit lang na kaya mong gawin para maka-step forward ka. Kasi pagka gusto mo kagad isang chunk na malaki kagad yung magiging changes, mahihirapan po tayo. Start natin sa sarili natin, start tayo kahit sa mga habits natin.
Di ba? Yung routine natin sa buhay. Doon may makukuha tayo na learnings. And new influence, di ba? Mga new friends na makakatulong. Humanap pa ng mga ganon. Bawas ka doon sa mga taong nakakahadlang. Sa assessment kasi makikita natin yan. Then, yung mga learnings gather ka niya, maging interested ka dyan. Kasi ako naniniwala, ang isang bagay na hindi lang nagagawa ng isang tao dahil sa hindi lang talaga niya alam kung paano gawin. Pangalawa, alam niyang gawin pero hindi lang niya ginagawa. So, nasaan ka doon? Kung ikaw ay nandoon sa hindi mo lang alam, ang sagot lang is learnings. Pero kung ang sagot ay ayaw mo lang gawin, ay ikaw yung problema, sarili mo, di ba? So, nasa iyo pa rin yung control. Yung environment na ginagalawan mo, baka hostile or baka toxic, step out ka dyan, hanap ka ng bagong environment. Kasi kapag toxic ka sa isang environment, nasisira yung momentum, nasisira yung araw mo, yung productivity mo nasisira, yung point of view mo sira. Kapag yung point of view mo nasira na, yung mentality mo, lahat ng action mo, doon na lang kasi magbe-base. Kapag negative yung pinanggalingan na lahat nun, for sure, negative din ang magiging result. So, gano'n lang yung buhay. Kaya kung gusto mo ng pagbabago, siguraduhin mo lang galing dito, sa puso. Huwag lang sa nguso. Do something. Put in action. Unti-unti. Ba? Tandaan nyo to. Kung gusto mo ng bago, gawa ka lang ng bago. As wisdom, andyan lagi si God, tinuturo niya, and willing siyang magbigay ng cultivation para sa iyo. Basta open mo lang yung puso mo para sa Kanya. Best teacher kaya yan. Happy thoughts!